Alam nating lahat na hindi madali ang magtrabaho ng husto, pero bakit tila ba kahit anong kayod natin, ang utang ay parang aninong hindi tayo tinatantanan? Sa video na ito, hihimayin natin ang mga nakatagong dahilan na ayaw nating aminin kung bakit maraming Pinoy ang nananatiling bilanggo ng utang sa kabila ng pagkakaroon ng maayos na trabaho. Napakahalaga na panoorin ninyo ito mula simula hanggang dulo. Dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakaimportanteng aral at sikretong impormasyon na magsisilbing susi ninyo para tuluyang makawala sa gapos ng financial stress at simulan ang pagbuo ng tunay na kayamanan. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1, ang social approval tax. Mga ka-daily, aminin natin na isa sa pinakamabigat na pasanin nating mga Pinoy ay ang hindi nakikitang buwis na binabayaran natin para lang tanggapin tayo ng lipunan o ng sarili nating pamilya. Madalas tayong mabaon sa utang hindi dahil sa wala tayong pambili ng pagkain, kundi dahil sa takot nating matawag na madamot, suplado o walang utang na loob. Ang social approval tax na ito ay ang perang inilalabas mo para sa mga handaan, regalo at pakitang tao na sa totoo lang ay hindi mo naman afford. Napakahirap tanggihan ng isang kamag-anak na nangungutang dahil iniisip mo ang sasabihin ng ibang tao kapag hindi ka nagbigay, kaya ang ending ay ikaw ang nagigipit at ikaw ang kailangang humanap ng ibang mahihiraman para lang mapunan ang nabawas sa budget mo. Ang mentalidad na kailangang laging yes ang sagot sa bawat hiling ng paligid ay isang malaking bitag na pumipigil sa iyong pag-asenso. Dahil imbes na ang pera mo ay mapunta sa iyong investment, nauubos ito sa pagpapanatili ng isang imahe na hindi naman totoo. Kailangang maintindihan ng bawat ka-daily na ang pagpapakitang tao gamit ang perang inutang ay isang uri ng panlilinlang sa sarili na may napakataas na kapalit. Isipin mo na lang ang dami ng mga kababayan natin na nag-loan sa bangko o sa mga kooperatiba para lang magkaroon ng bonggang birthday party para sa kanilang anak o kaya ay engranding kasal na sadyang lumampas sa kanilang kapasidad. Pagkatapos ng isang araw na selebrasyon, may iwan kang nagbabayad ng interest sa loob ng 3 o 5 taon habang ang mga taong pinakain mo ay nakalimot na sa lasa ng handa mo. Ito ang malupit na realidad ng social approval tax kung saan mas pinahahalagahan natin ang panandaliang papuri kaysa sa pangmatagalang seguridad ng ating pitaka. Kung patuloy nating uunahin ang validation ng iba, habang buhay tayong magiging alipin ng mga utang na hindi naman dapat nating pinasok sa simula pa lang dahil ang tunay na respeto ay hindi nabibili ng material na bagay o bonggang handaan. Maraming ka-daily ang nakukulong sa breadwinner trap kung saan ang buong pamilya ay umaasa sa iyo bilang simbolo ng tagumpay at kapag hindi ka nakapagbigay ng luho ay tila ba nabigo ka sa iyong tungkulin. Ang pressure na ito ay nagtutulak sa marami na i-maximize ang kanilang credit cards para lang makabili ng mga pasalubong o latest na gadgets para sa mga kapatid o magulang kahit na ang sariling savings ay zero pa rin. Ang ganitong pattern ng paggastos ay nakakasira ng financial foundation dahil ang ginagamit mong pondo ay hindi naman kita kundi utang na may kaakibat na malaking interest rate. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat sinusukat sa kung gaano kalaki ang halagang kaya mong utangin para sa kanila, kundi sa kung paano mo sila matuturuang maging independent din. Kapag hindi natin nabasag ang ganitong siklo ng paghahanap ng approval, palaging may butas ang ating bulsa at kahit gaano pa kalaki ang sahod mo sa trabaho, ay mararamdaman mong parang palaging kulang dahil napupunta lang ang lahat sa pag-maintain ng standard na idinidikta ng ibang tao.
Ang susunod na aspeto ng social approval tax ay ang tinatawag nating pasalubong culture na minsan ay sumusobra na at nagiging obligasyon na nakakasakal para sa mga ka-daily nating nagtatrabaho ng maigi. Hindi masamang magbigay, pero nagiging mali ito kapag kailangan mo pang hiramin ang perang ibibili mo ng regalo para lang hindi ka mapahiya pag uwi mo sa probinsya o pagpunta sa isang gathering. Maraming Pinoy ang mas pinipiling mabaon sa utang kaysa aminin na sila ay sapat lang ang kinikita at hindi kayang magpamahagi ng biyaya sa lahat ng oras. Ang ganitong mindset ay nagpapakita ng kawalan ng boundaries sa ating financial life at kawalan ng lakas ng loob na sabihing, hindi ko kaya. Sa ngayon, ang tunay na kaibigan at kapamilya ay dapat na nakakaunawa sa iyong sitwasyon at hindi dapat sila ang magiging dahilan ng iyong pagkalubog sa mga bayarin na hindi mo na alam kung paano tatapusin. Sa huli mga ka-daily, ang pag-iwas sa social approval tax ay nangangailangan ng matinding disiplina at pagbabago ng pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Hindi mo kailangang maging mayaman sa paningin ng iba kung ang kapalit naman nito ay gabi-gabing puyat dahil sa kaiisip kung saan kukuha ng pambayad sa utang. Simulan nating yakapin ang pagiging totoo sa ating financial status at huwag mahiya kung ang kaya lang nating ibibigay ay ang ating presensya at hindi material na bagay. Ang pagbuo ng wealth ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi mo kailangang i-please ang mundo para maging matagumpay ka sa iyong career o negosyo. Kapag natutunan mong bitawan ang pangangailangan para sa validation ng ibang tao, doon mo palang mararamdaman ang tunay na kalayaan mula sa utang at ang tunay na kapayapaan sa iyong financial life na hindi kayang tapatan ng anumang likes sa social media o papuri ng iyong mga kapitbahay. Aral number 2. Micro-leaking ang sa piso-pisong pagtagas. Mga ka-daily, madalas nating sisihin ang malalaking bayarin tulad ng kuryente o upa sa bahay kung bakit tayo laging kinakapos. Pero ang totoo ay mas mapanganib ang tinatawag nating micro-leaking o ang mga maliliit na gastos na akala natin ay balewala lang. Isipin ninyo ang isang timba na may maliit na butas. Kahit gaano pa karaming tubig ang isalin mo, unti-unti itong mauubos kung hindi mo papansinin ang tulo. Ganito rin ang nangyayari sa ating pitaka sa tuwing naglalabas tayo ng barya-baryang halaga para sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan, pero dahil mura ay sige lang tayo sa pagbili. Ang convenience fee sa mga delivery apps, ang pagbili ng bottled water dahil nakalimutang magdala, or ang pag-order ng extra rice at drinks ay mga halimbawa ng pagtagas na kapag pinagsama-sama sa loob ng 1 month ay katumbas na pala ng isang buong araw mong pagtatrabaho. Kung hindi natin ito babantayan, ang mga barya na ito ang magiging dahilan kung bakit wala tayong naitatabi para pambayad sa ating mga utang. Napakatalamak ngayon sa ating mga ka-daily ang pagkahumaling sa mga online delivery services dahil sa sobrang pagod sa trabaho o kaya naman ay dahil sa tamad factor na lumabas ng bahay. Ang hindi natin namamalayan, ang bawat delivery fee at service charge na 10 pesos o 20 pesos ay mabilis na nag-iipon at nagiging daan-daang piso na sana ay naipambayad na natin sa ating credit card o utang sa kapitbahay. Bukod pa rito ang mga subscription services na monthly nating binabayaran sa ating mga phones tulad ng mga apps na hindi naman natin nagagamit araw-araw ay isa ring malaking microleak na hindi natin napapansin. Ang automatikong pagbabawas sa ating bangko o e-wallet ay tila invisible na kaaway dahil hindi natin ito nararamdamang hawak sa ating kamay. Kaya sige lang tayo sa pag-subscribe hanggang sa magtaka na lang tayo kung bakit ang bilis maubos ng ating monthly salary. Ang pagiging mabusisi sa bawat piso ay hindi pagiging kuripot, kundi pagiging matalinong steward ng perang pinaghirapan nating kitain.
Isa pang anyo ng micro-leaking na dapat nating iwasan mga ka-daily ay ang tinatawag na sale delusion, kung saan ang isang produkto ay binibili natin dahil lang ito ay naka-markdown or may malaking discount. Maraming Pinoy ang nadadale sa psychology ng mga shopping malls at online platforms na nagsasabing makakatipid ka ng 70%, pero ang totoo ay gumastos ka pa rin ng 30% sa isang bagay na hindi mo naman kailangan noong una pa lang. Ang pag-aakalang nakatipid ka dahil mura lang naman ang item ay isang maling mindset, dahil ang bawat purchase na hindi kasama sa iyong budget ay isang uri pa rin ng paglabas ng pera. Sa tuwing nakakakita ka ng buy one take one o kaya ay flash sale, tanungin mo muna ang iyong sarili kung bibilhin mo ba ito kung hindi ito nakasale. Kung ang sagot ay hindi, ibig sabihin ay tinatangka mo lang i-justify ang paglabas ng pera para sa pansamantalang kasiyahan. Ang mga ganitong small wins sa shopping ay nagiging big losses sa iyong financial stability sa katagalan. Dapat din nating pag-usapan ang retail therapy na ginagawa ng marami nating ka-daily bilang reward sa sarili. Pagkatapos ng isang mahabang linggo ng pagtatrabaho o kapag stressed sa office. Madalas nating sabihing, deserve ko ito habang bumibili ng kape na nagkakahalaga ng 200 pesos o kumakain sa labas ng hindi planado, nang hindi tinitingnan ang kabuuang epekto nito sa ating monthly expenses. Ang paggawa ng reward system na laging nakadepende sa paggastos ay isang mapanganib na habit dahil nasasanay ang ating utak na kailangang maglabas ng pera para maging masaya. Ang mga ganitong micro-leaks ay parang mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng iyong ipon hanggang sa dumating ang araw na wala ka nang madukot kapag kailangan mo nang magbayad ng interes sa utang. Imbes na material na bagay, bakit hindi natin gawing reward ang makitang lumalaki ang ating savings o ang mabawasan ang ating outstanding balance sa mga pinagkakautangan natin? Sa huling bahagi ng aral na ito, ang pinakamahalagang hakbang para matigil ang micro-leaking ay ang pagre-record ng bawat sentimong lumalabas sa iyong bulsa sa loob ng 30 days. Magugulat kayo mga ka-daily kung gaano kalaki ang kabuuan ng mga piso-pisong gastos na akala ninyo ay walang epekto sa inyong buhay. Kapag nakita ninyo ang total na halaga, doon ninyo mapagtatanto na kaya nyo naman palang bayaran ang inyong mga utang kung iiwasan lang ang mga unnecessary na pagtagas na ito. Ang pagiging mindful sa iyong spending habits ay ang unang protection mo laban sa kahirapan at pagkakalubog sa mga bayarin. Huwag ninyong hayaang ang inyong pinagpaguran ay mapunta lang sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng tunay na value sa inyong kinabukasan. Ang pagdidisiplina sa maliliit na bagay ang maghahanda sa inyo para sa mas malalaking oportunidad na darating sa inyong financial life at sa inyong pamilya. Aral number 3. Financial illiteracy versus math literacy. Mga ka-daily, isa sa pinakamalaking pagkakamali nating mga Pinoy ay ang pag-aakalang dahil marunong tayong mag-compute ng sukli o marunong tayong mag-plus at minus, ay sapat na iyon para tawaging financial literate. Ang math literacy ay ang kakayahang magbilang, pero ang financial literacy ay ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang pera, lalo na ang sistema ng interest at compounding debt na madalas pabor sa mga bangko at hindi sa atin. Maraming kababayan natin ang may trabaho at maayos na sahod, pero habang buhay na nakakapit sa utang dahil hindi nila naiintindihan ang language of money o ang mga terms and conditions na nakasulat sa bawat loan na pinipirmahan nila. Kapag hindi mo alam kung paano kinukwenta ang interest rate ng iyong credit card o ang penalty charges ng iyong bills, para kang naglalakad sa dilim habang may dalang sako ng pera na unti-unting nababawasan nang hindi mo namamalayan. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong kayod mo, parang laging kinakain ng system ang iyong pinaghirapan dahil sa kakulangan
ng tamang kaalaman sa pananalapi. Ang pinakamapanganib na bitag dito mga ka-daily ay ang tinatawag nating minimum amount due trap sa ating mga credit cards o monthly statements. Maraming Pinoy ang kampante dahil nababayaran naman nila ang minimum na hinihingi ng bangko buwan-buwan nang hindi nila alam na ang malaking bahagi ng ibinabayad nila ay napupunta lang sa interest at halos walang nababawas sa principal o sa mismong utang. Ang math literacy mo ay magsasabing okay pa ako dahil nakabayad ako. Pero ang financial literacy ay magbababala sa iyo na pinapatagal mo lang ang iyong paghihirap at lalo mo lang pinalalaki ang kabuuang babayaran mo sa huli. Isipin mo na lang na nagbabayad ka ng 2,000 pesos buwan-buwan, pero 1,800 pesos doon ay interest lang pala, kaya ang utang mo ay halos hindi gumagalaw sa loob ng maraming taon. Kung hindi natin maiintindihan ang konsepto ng compound interest sa utang, habang buhay tayong magiging biktima ng mga financial institutions na yumayaman dahil sa ating kawalan ng sapat na impormasyon at maling akala sa ating mga obligasyon. Dapat din nating pag-usapan ang interest blindness o ang hindi pagpansin sa totoong halaga ng mga bagay na binibili nating hulugan o installment basis. Maraming ka-daily ang naaakit sa mga promotion na nagsasabing low monthly payment o kaya ay 0% interest. Pero kapag tiningnan mo ang cash price versus the total installment price, magugulat ka na halos doble na pala ang ibabayad mo. Ang math literacy ay titingin lang sa kung kaya ba ng monthly sahod ang hulugan. Pero ang financial literacy ay titingin sa opportunity cost o ang halaga ng perang nawawala sa iyo na sana ay naipon o na-invest mo sa mas mahahalagang bagay. Ang pagkahumaling sa easy payment terms ay madalas nagre-resulta sa pagkakaroon ng napakaraming maliliit na utang na kapag pinagsama-sama ay sumasakal na sa iyong kabuuang income. Ang pag-unawa na ang bawat buy now, pay later ay may kaakibat na invisible weight sa iyong balikat ay mahalagang hakbang para matutunan mong kontrolin ang iyong pagnanasang bumili ng mga bagay na hindi mo pa naman talaga kayang bayaran ng buo. Isa pang maling akala ng marami nating mga ka-daily ay ang hindi pagbibigay halaga sa mga late payment penalties at hidden charges na kalimitang nakasulat sa napakaliit na letra sa dulo ng kontrata. Ang math literacy ay magsasabing okay lang na malate ng ilang araw dahil maliit lang naman ang fine, pero ang financial literacy ay ituturo sa iyo na ang mga penalties na ito ay mabilis na nag-i-snowball at nagiging mitya ng tuluyang pagkalubog. Ang hindi pagbabayad sa takdang oras ay hindi lang usapin ng penalty fee, kundi pati na rin ang pagkasira ng iyong credit score na siyang magiging hadlang mo sa hinaharap kung sakaling kailanganin mong kumuha ng loan para sa bahay o negosyo. Ang pagiging ignorante sa kung paano pinapatakbo ng mga kumpanya ang kanilang paniningil ay isang malaking disbentaha sa ating mga Pilipino na madalas ay umaasa lang sa tiyamba o sa bahala na mindset. Kailangan nating maging mapanuri at ituring ang bawat kasunduang pinansyal bilang isang seryosong commitment na may direktang epekto sa ating financial freedom at kapayapaan ng isip. Sa huli mga ka-daily, ang pagkakaroon ng net worth awareness ay ang pinakamataas na antas ng financial literacy na dapat nating lahat na makamit sa lalong madaling panahon. Hindi sapat na alam mo lang kung magkano ang laman ng wallet mo. Dapat ay alam mo rin ang kaibahan ng iyong assets na nagpapasok ng pera sa iyong bulsa at ang iyong liabilities na patuloy na naglalabas ng pera mula rito. Maraming Pinoy ang mukhang mayaman dahil sa magarang kotse o latest na cellphone. Pero kung ang lahat ng iyon ay galing sa utang at wala silang kahit anong savings or investment, ang totoo ay negatibo ang kanilang financial standing. Ang pag-aaral tungkol sa pera ay hindi dapat natitigil sa eskwelahan. Ito ay isang lifelong journey ng pagbabasa, pakikinig sa mga eksperto, at paglalapat ng natutunan sa totoong buhay. Kapag napunan natin ang gap sa pagitan ng math at financial literacy, magkakaroon tayo ng kapangyarihang magdesisyon ng tama para sa ating kinabukasan
at hindi na muling maging biktima ng mga mapanirang siklo ng pangungutang. Aral number 4. Psychological anchoring ang deserve ko. To mindset. Mga ka-daily, dako tayo sa isa sa pinakamahirap talunin na kalaban sa usaping pera, at ito ay ang ating sariling emosyon at ang mapanlinlang na deserve ko to mindset. Madalas nating ginagamit ang linyang ito bilang reward sa ating sarili matapos ang nakakapagod na overtime or stressing sa trabaho. Pero hindi natin namamalayan na ito na pala ang mitya ng ating pagkabaon sa utang. Ang psychological anchoring na ito ay nangyayari kapag itinatali natin ang ating kaligayahan at self-worth sa mga material na bagay na binibili natin para lang makaramdam ng panandaliang ginhawa mula sa hirap ng buhay. Ang problema ay kapag ang reward mo ay laging mas malaki kaysa sa iyong kinita, ang ending ay gagamit ka ng credit card o utang para lang maibigay sa sarili ang inaakala mong nararapat sa iyo. Ang ganitong pattern ay isang defense mechanism na nagbibigay sa atin ng ilusyon na tayo ay nagtatagumpay, habang sa katotohanan ay unti-unti na tayong nilalamon ng mga bayarin na hindi natin kayang panindigan sa katagalan. Isang malaking aspeto ng mindset na ito, mga ka-daily, ay ang tinatawag nating lifestyle inflation, kung saan sa bawat pagtaas ng iyong sahod o promotion sa trabaho ay mas mabilis din ang pagtaas ng iyong mga gastusin. Imbes na ang dagdag na kita ay mapunta sa pagbabayad ng lumang utang o sa iyong savings, agad nating ini-upgrade ang ating lifestyle, mula sa paglipat sa mas mahal na kondo, pagbili ng mas bagong modelo ng sasakyan, hanggang sa pagkain sa mas mamahaling restaurants. Ang psychological anchor dito ay ang paniniwalang kailangang makita ng mundo na umasenso ka na, kaya naman tinatapatan mo ang iyong income ng bagong level ng gastos. Ang hindi natin napapansin, bumabalik lang tayo sa zero o worse, ay nagiging negatibo pa ang ating cash flow dahil ang mga bagong obligasyong ito ay nangangailangan ng mas malaking maintenance cost. Ang pag-aakalang ang mas mataas na sahod ay solusyon sa utang ay isang pagkakamali kung ang mindset mo ay naka-anchor pa rin sa paggastos ng bawat sentimong pumapasok sa iyong palad. Dapat din nating pag-usapan ang false reward system na nararanasan ng maraming ka-daily kung saan gumagastos tayo ng perang hindi pa natin hawak o yung tinatawag na pre-spending. Dahil alam mong may darating na bonus o 13-month pay, uutang ka na ngayon para bumili ng gadget o gamit sa bahay sa pag-asang mababayaran mo rin naman ito pagdating ng pera. Ang psikolohiyang ito ay mapanganib dahil hindi pa man dumarating ang iyong pinaghirapan ay pagmamay-ari na ito ng iba o ng pinagkakautangan mo. Kapag dumating na ang inaasahan mong pondo, imbes na makaramdam ka ng saya at seguridad, mapupunta lang ito lahat sa pambayad ng mga rewards na kinuha mo ng maaga. Ang cycle na ito ng gastos muna bago kita ay nagpapanatili sa atin sa isang estado ng financial anxiety dahil palagi tayong humahabol sa ating mga bayarin at walang natitirang buffer para sa ating kinabukasan. Ang isa pang banta sa ating bulsa ay ang tinatawag na deprivation backlash, kung saan matapos ang mahabang panahon ng sobrang pagtitipid, ay bigla tayong sasabog at gagastos ng labis-labis sa isang iglap lang. Maraming ka-daily ang sumusubok na mag-ipon ng husto, pero dahil hindi balanse ang kanilang approach, dumarating ang punto na napapagod ang kanilang isip at nararamdaman nilang pinagkakaitan nila ang kanilang sarili. Sa sandaling makakita sila ng pagkakataon, bibili sila ng mamahaling bagay bilang pambawi sa lahat ng sakripisyong ginawa nila, na madalas ay nauuwi sa paggamit ng utang dahil kulang ang kanilang cash. Ang susi dito ay ang pag-unawa na ang financial discipline ay hindi dapat parusa kundi isang lifestyle choice na may tamang balanse. Kung hindi natin mababago ang ating psychological anchoring sa pera, palagi tayong tatalunin ng ating emosyon sa tuwing mahaharap tayo sa temptasyon ng paggastos para lang makaramdam ng panandaliang validation.
Sa huling bahagi ng aral na ito, kailangan nating matutunan ang sining ng delayed gratification o ang kakayahang maghintay bago makuha ang ating mga gusto. Ang tunay na deserve ko to ay hindi ang pagbili ng sapatos o bag gamit ang utang, kundi ang pagkakaroon ng peace of mind dahil alam mong wala kang hinahabol ng mga collectors sa bawat kanto. Bilang mga ka-daily, dapat nating i-anchor ang ating tagumpay sa kung gaano karaming asset ang ating nabubuo at hindi sa kung gaano karaming luho ang ating naipapakita sa social media. Ang pagbabago ng mindset mula sa pagiging consumer tungo sa pagiging investor ay nangangailangan ng matinding pagpigil sa sarili at pag-unawa sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Kapag nakuha mo na ang disiplinang ito, doon mo lang tunay na masasabi na deserve mo ang isang buhay na malaya sa stress, malaya sa takot, at higit sa lahat ay malaya sa anumang gapos ng utang na pumipigil sa iyong tunay na pag-unlad. Aral number 5. Paluwagan at informal lending scams. Mga ka-daily, dako tayo sa isa sa pinakamabilis na paraan kung bakit marami sa atin ang lalong nalulubog sa utang. At ito ay ang pagkapit sa mga unofficial or informal lending schemes. Sa kulturang Pinoy, napaka-common ng paluwagan o yung pagsasama-sama ng pera ng magkakaibigan. Pero madalas itong mauwi sa sakuna kapag may isang miyembro na hindi nakabayad o kaya ay tumakbo ang humahawak ng pera. Ang pagnanais nating makakuha ng mabilis na pondo nang walang masyadong requirements ay nagiging mitya ng ating pagkapahamak dahil hindi natin tinitingnan ang seguridad ng ating pinaghihirapang kita. Kapag ang sistema ng pag-utang ay hindi protektado ng batas, ikaw ang laging talo sa huli dahil wala kang mahahabol kapag nagkaroon ng problema sa usapan. Maraming kababayan natin ang nagsisimula sa maliit na hiram sa paluwagan hanggang sa kailanganin na nilang mangutang sa iba para lang mapunan ang butas na naiwan ng naunang obligasyon. Isa pang malaking panganib na kinakaharap ng maraming ka-daily ay ang tinatawag nating 5-6 system na talamak sa mga palengke at maliliit na komunidad. Ang math dito ay simple pero nakamamatay sa bulsa dahil ang 20% interest na ipinapataw sa loob ng maikling panahon ay mas mabilis lumago kaysa sa anumang legal na investment. Maraming Pinoy ang nasasanay na kumuha ng 5-6 dahil madali lang at araw-araw naman ang koleksyon, pero hindi nila namamalayan na halos lahat ng kinikita nila sa kanilang trabaho o maliit na negosyo ay napupunta lang sa pagbabayad ng tubo. Ang siklo ng pag-utang para pambayad sa tubo ay isang walang katapusang karera kung saan ang nagpapautang lang ang yumayaman habang ikaw ay nananatiling pagod at baon sa bayarin. Kung hindi natin puputulin ang pagdepende sa ganitong uri ng informal lending, habang buhay tayong magiging alipin ng mataas na interest na sumasakal sa ating pangarap na makaasenso. Dapat din nating pag-usapan ang mga modernong online lending apps o OLA na naging sanhi ng stress para sa maraming ka-daily dahil sa kanilang agresibong paraan ng paniningil. Ang mga apps na ito ay nangangako ng mabilis na cash sa loob lang ng ilang minuto, pero ang kapalit nito ay ang access sa iyong contacts at napakataas na hidden charges at interest rates. Maraming kababayan natin ang gumagamit ng debt cycling, kung saan uutang sila sa app number 1 para pambayad sa app number 2, hanggang sa maging 10 na ang kanilang inutangan at hindi na nila alam kung paano ito tatapusin. Ang harassment na nararanasan ng mga biktima ng OLA ay hindi lang usapin ng pera, kundi pati na rin ng mental health at dignidad dahil sa pananakot at pag-broadcast ng kanilang utang sa ibang tao. Ang pag-aakalang ang mabilis na loan sa cellphone ay solusyon sa problema ay isang malaking pagkakamali na madalas na uuwi sa mas malalang krisis. Isang aspeto pa ng informal lending na madalas nating makita sa mga opisina at pabrika ay ang sangla ATM system, kung saan isinusuko mo ang iyong control sa sahod kapalit ng isang loan.
Mga ka-daily, napakapanganib nito dahil hindi mo nahawak ang iyong kinikita at wala ka ng kakayahang mag-budget para sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Kapag ang ATM mo ay nasa kamay na ng nagpapautang, para ka na ring nagtatrabaho ng libre dahil kukunin nila ang pambayad at ibibigay lang sa iyo ang tira na madalas ay hindi sapat para sa susunod na kinsenas. Dahil kulang ang natitira sa iyo, mapipilitan kang mangutang ulit sa kanila at dito na magsisimula ang isang chain reaction na mahirap ng putulin. Ang pagkawala ng kontrol sa iyong pinaghirapang sahod ay ang pinakamabilis na paraan para mawalan ka ng pag-asa at disiplina sa pag-manage ng iyong sariling buhay. Sa huling bahagi ng aral na ito, kailangan nating maging matalino sa pagpili ng ating pagkukunan ng pondo at umiwas sa mga get-rich-quick o easy loan schemes na naglipa na sa ating paligid. Ang pagbuo ng magandang credit history sa mga bangko o kooperatiba ay mas mainam kaysa sa pagkapit sa mga patalim na informal lenders na walang ibang hangad kundi ang pigaan ka ng pera. Bilang mga ka-daily, dapat nating matutunan na walang shortcut sa pag-asenso at ang pag-utang para lang sa consumption ay isang maling desisyon. Simulan nating ayusin ang ating spending habits para hindi na natin kailanganing lumapit sa mga illegal na pautang na ito na sumisira sa ating kapayapaan. Ang tunay na financial freedom ay nagsisimula sa pagtanggi sa mga mabilisang solusyon na may mahaba at mapait na epekto sa ating kinabukasan at sa ating pamilya. Aral number 6. Emergency Fund Vacuum ang isang sakit lang. Reality. Mga ka-daily, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makaalis sa utang ang maraming Pinoy ay ang kawalan ng tinatawag na emergency fund o pondong nakatabi para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa ating kultura, madalas tayong umaasa sa bahala na o sa tulong ng mga kamag-anak kapag dumating ang krisis. Pero ang totoo ay ito ang pinakamabilis na paraan para mabaon sa utang. Kapag wala kang ipon at biglang may nagkasakit sa pamilya, nasira ang bubong ng bahay, o nawalan ka ng trabaho, wala kang ibang matatakbuhan, kundi ang mangutang ng mabilisan kahit napakataas ng interest. Ang vacuum o bakanting espasyo sa iyong savings ang humihigop sa iyo pabalik sa utang sa tuwing sinusubukan mong bumangon dahil ang bawat krisis ay nangangailangan ng cash na wala ka sa kasalukuyan. Ang hindi paghahanda sa mga what-ifs ng buhay ay parang pagmamaneho ng sasakyan na walang spare tire. Hindi mo alam kung kailan ka may stuck sa gitna ng daan at mapipilitang magbayad ng mahal para sa tulong. Maraming mga ka-daily ang nabubuhay sa tinatawag na zero liquidity, kung saan kahit may maayos silang sweldo, lahat ng ito ay nakalaan na sa mga bills at pambayad sa dating utang, kaya walang natitirang buffer. Ang pagkakaroon ng trabaho ay hindi garantiya ng financial security kung ang bawat kinsenas mo ay sapat lang para sa susunod na 2 linggo nang walang naitatabing kahit 500 pesos man lang. Kapag dumating ang isang medical emergency, ang unang ginagawa ng marami ay ang pag-swipe ng credit card o ang pagtakbo sa mga quick loan apps na may predatory interest rates dahil wala silang ibang choice. Ang cycle na ito ay nakaka-frustrate dahil kahit anong sipag mo sa trabaho, isang hospital bill lang ang katapat para mabura ang lahat ng pinaghirapan mo at mabaon ka ulit sa obligasyong babayaran mo sa loob ng maraming taon. Ang emergency fund ay hindi lang basta ipon. Ito ay isang insurance policy na ikaw mismo ang gumagawa para protektahan ang iyong sarili mula sa pagiging alipin ng utang sa hinaharap. Dapat din nating pag-usapan ang maling pananaw ng marami nating mga ka-daily tungkol sa insurance at HMO na tinitingnan bilang dagdag na gastos sa halip na proteksyon sa yaman. Sa Pilipinas, madalas nating marinig na sayang lang ang bayad sa insurance dahil hindi naman daw nagagamit agad. Pero ang hindi natin nakikita ay ang peace of mind na ibinibigay nito kapag dumating ang delubyo. Ang reliance on credit for survival sa tuwing may emergency ay isang mapanganib na habit. Dahil ang perang inuutang mo sa oras ng gipit
ay may kasamang desperation premium o mas mataas na interest dahil alam ng nagpapautang na wala kang ibang pagpipilian. Kung meron kang kahit maliit na health coverage or emergency savings, maiiwasan mong ubusin ang iyong monthly budget para lang sa gamot o check-up na hindi naman planado. Ang pagbuo ng proteksyon sa iyong pananalapi ay kasing halaga ng pagpapalaki ng iyong kita dahil ito ang nagsisilbing shock absorber mo sa mga lubak ng buhay. Isa pang anyo ng emergency fund vacuum ay ang kawalan ng maintenance fund para sa mga mahahalagang ari-arian tulad ng bahay o sasakyan na madalas ay nauuwi sa malalaking biglaang utang. Maraming ka-daily ang nakakalimot na ang bawat gamit ay naluluma at nangangailangan ng kumpuni, kaya kapag biglang nasira ang aircon, refrigerator o ang makina ng sasakyan, wala silang nakahandang pondo para rito. Imbes na maayos ito gamit ang savings, mapipilitan kang kumuha ng personal loan o i-charge ito sa credit card na may installment plan na tatagal ng 12 months o higit pa. Ang mga surprise expenses na ito ay hindi naman talaga sorpresa kung marunong tayong mag-anticipate at magtabi ng kahit maliit na porsyento ng ating sahod para sa depreciation ng ating mga kagamitan. Kapag ang bawat sira sa bahay ay tinutugunan mo ng utang, hinding-hindi matatapos ang iyong listahan ng mga bayarin dahil palaging may susunod na masisira bago mo pa matapos bayaran ang nauna. Sa huling bahagi ng aral na ito, ang hamon sa bawat ka-daily ay ang simulan ang pagbuo ng inyong emergency fund, kahit sa pinakamaliit na halaga na kaya ninyo ngayon. Hindi mo kailangang magtabi ng 100,000 pesos agad-agad. Ang mahalaga ay ang consistency ng paghuhulog sa isang account na hindi mo pwedeng galawin, maliban na lang kung talagang buhay at kamatayan na ang nakasalalay. Isipin mo na ang pondong ito ang iyong freedom fund na maglalayo sa iyo sa mga mapagsamantalang nagpapautang sa oras ng iyong pangangailangan. Kapag mayroon kang sapat na buffer, magkakaroon ka ng kumpiyansa na harapin ang anumang hamon ng buhay nang hindi nanginginig ang iyong tuhod dahil sa takot sa utang. Ang pagiging handa ay ang pinakamabuting regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya para masiguro na ang inyong pag-asenso ay hindi mabubuwag ng isang hindi inaasahang pangyayari lang. Aral number 7. Cultural fatalism ang bahala na attitude. Mga ka-daily, isa sa pinakaugat ng problemang pinansyal nating mga Pinoy ay ang maling pag-unawa sa tadhana o ang tinatawag nating cultural fatalism. Madalas nating marinig ang linyang bahala na sa tuwing nahaharap tayo sa malaking gastusin o kapag kulang ang ating budget para sa susunod na kinsenas. Ang fatalism na ito ay isang uri ng mentalidad kung saan ipinapaubaya natin sa swerte o sa kapalaran ang ating kinabukasan sa halip na gumawa ng konkretong plano at disiplina sa pera. Kapag ang isang tao ay baon na sa utang, madali na sa kanya ang magsabi ng darating din ng pera o maawa rin ng Diyos nang walang ginagawang pagbabago sa kanyang spending habits. Ang panganib dito ay nagiging excuse natin ang tadhana para hindi harapin ang katotohanan ng ating financial status, kaya naman patuloy tayong nagpapadala sa agos ng utang hanggang sa tuluyan na tayong malunod. Isang anyo ng bahala na attitude mga ka-daily ay ang tinatawag nating financial denial, kung saan sadyang hindi natin binubuksan ang ating mga billing statements o hindi tinitingnan ang laman ng ating bank account dahil sa takot. Mas pinipili nating mamuhay sa kadiliman at umasa na sa susunod na buwan ay magiging maayos din ang lahat ng kusa kahit wala naman tayong binabago sa ating lifestyle. Ang pag-iwas sa katotohanan ay hindi nagpapawala sa utang. Sa halip, lalo lang nitong pinalalaki ang problema dahil sa mga penalties at interest na hindi natin namomonitor. Ang tunay na financial growth ay nagsisimula sa pagtanggap sa kasalukuyang sitwasyon, gaano man ito kapait o kahirap tingnan sa simula. Kapag patuloy tayong umasa sa bahala na nang walang sapat na aksyon,
Para tayong tumataya sa loto araw-araw habang ang ating mga bayarin ay hindi naman tumitigil sa paglaki. Dapat din nating pag-usapan ang panganib ng pag-asa sa gambling o sugal bilang shortcut para makaahon sa kahirapan at pambayad sa utang. Maraming mga ka-daily ang nauubos ang natitirang barya sa pagbabakasaling manalo sa loto, sabong o kasino para lang matapos ang kanilang problema sa pera sa isang iglap. Ang ganitong mindset ay lalong nagpapabaon sa atin dahil ang perang sana ay ipinambili na ng bigas o ipinanghulog sa utang ay napupunta lang sa bulsa ng mga gambling operators. Ang paniniwalang ang swerte ang magliligtas sa iyo mula sa utang ay isang malaking ilusyon na sumisira sa disiplina ng pag-iipon at pagtatrabaho ng maigi. Walang sino mang yumaman at nanatiling mayaman sa pamamagitan ng sugal. Ang tunay na yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng tiyaga, tamang sistema at pag-iwas sa mga mapanirang bisyo na kumakain sa ating kinikita. Isa pang aspeto ng cultural fatalism ay ang misinterpretation ng pananampalataya o ang pagsasabing God will provide para i-justify ang kawalan ng financial responsibility. Bilang mga ka-daily, alam nating mahalaga ang pananalig. Pero ang tunay na pagtitiwala sa may kapal ay may kasamang tamang pangangalaga sa mga biyayang ibinibigay sa atin. Hindi natin pwedeng ubusin ang ating sahod sa luho at pagkatapos ay aasa na may himalang darating para pambayad sa kuryente o tuwisyon ng anak. Ang pagiging mabuting steward ng pera ay bahagi ng ating obligasyon at hindi natin dapat gamitin ang relihiyon para takasan ang bunga ng ating maling desisyon sa paggastos. Ang himala ay madalas dumarating sa mga taong marunong magplano, marunong magtipid, at may respeto sa bawat sentimong dumadaan sa kanilang mga kamay. Sa huling bahagi ng aral na ito, kailangang palitan natin ang bahala na mindset ng gawa na attitude, kung saan tayo mismo ang kumukuha ng kontrol sa ating kapalaran. Hindi ka biktima ng tadhana pagdating sa utang. Ikaw ay bunga ng iyong mga naging desisyon sa nakaraan, at ikaw din ang tanging makakabago ng iyong kinabukasan. Simulan nating gumawa ng listahan ng mga utang, magtakda ng deadline para sa bawat bayarin, at maging tapat sa ating sarili kung ano ang kayang isakripisyo para lang maging debt-free. Ang pagbabago ay hindi mangyayari sa isang himala lang, kundi sa araw-araw na pagpili na huwag nang mangutang at matutong mamuhay ayon sa ating kakayahan. Kapag tinalikuran na natin ang pag-asa sa swerte at niyakap ang disiplina, doon lang tayo tunay na makakaalis sa mapanirang siklo ng pangungutang na naging kultura na sa marami nating kababayan. Aral number 8. The Invisible Debt. Ang invisible lifestyle cost. Magkaka-daily, madalas nating iniisip na ang utang ay yung hiniram nating cash sa tao o sa bangko, pero meron tayong tinatawag na invisible debt na dahan-dahang kumakain sa ating sahod nang hindi natin nararamdaman. Ito ay ang mga monthly commitments na pinasok natin para sa ating lifestyle na akala natin ay expenses lang, pero sa totoo ay mga utang na nakatago sa anyo ng bills. Isipin mo ang kinuha mong housing loan o kaya ay condo unit na kumuha ng mahigit 40% ng iyong monthly income. Kahit may trabaho ka, para ka na ring walang kinikita dahil pagdating ng sweldo ay diretso na ito sa pambayad. Ang ganitong overextended housing ay isang invisible debt dahil itinali mo ang iyong sarili sa isang obligasyon na hindi mo naman talaga afford base sa iyong current salary. Maraming Pinoy ang nagdurusa sa house poor status, kung saan maganda nga ang tinitirhan, pero wala namang pambili ng masustansyang pagkain o pambayad sa ibang pangangailangan dahil sa sobrang mahal ng monthly amortization. Isa pang anyo ng invisible debt, mga ka-daily, ay ang tinatawag nating car loan chains, na akala ng marami ay simbolo ng pag-asenso, pero madalas ay mitya ng paghihirap.
Kapag kumuha ka ng sasakyan na zero down payment o low monthly, hindi lang ang monthly payment ang inutang mo, kundi pati na rin ang maintenance, insurance, registration, at mahal na gasolina na kasunod nito. Ang mga hidden costs na ito ay mga utang sa iyong future income dahil kailangan mong magtrabaho ng mas mabigat para lang mapanatili ang iyong sasakyan na mabilis namang bumababa ang value o nagdi-depreciate. Maraming kababayan natin ang pilit na binabayaran ng kotse sa loob ng 5 years or 60 months, pero bago pa matapos ang hulog ay sira-sira na ang sasakyan o kaya ay kailangan na namang mag-upgrade dahil sa peer pressure. Ang pagpapakitang tao gamit ang sasakyang hindi mo pa naman talaga pag-aari ay isang mabigat na kadena na pumipigil sa iyo na makapag-ipon para sa mas mahahalagang investment. Dapat din nating silipin ang mga gadget plan traps na talamak sa mga telco providers kung saan bibigyan ka ng free phone kapalit ng isang lock-in period na 24 months. Ang totoo mga ka-daily, hindi libre ang phone na yan. Binabayaran mo yan sa pamamagitan ng sobrang mahal na monthly plan na hindi mo naman kailangan o hindi mo naman nauubos ang data at calls. Ang invisible debt na ito ay nakakalito dahil nakapaloob siya sa iyong utility bill, kaya hindi mo maramdamang may binabayaran kang utang para sa isang gadget na luma na pagkalipas lang ng 6 na buwan. Kapag naipon ang ganitong mga subscriptions, kasama ang iyong internet, cable, at iba pang digital services, magugulat ka na lang na kalahati ng iyong sahod ay bayad na pala sa mga kumpanya bago mo pa man ito mahawakan. Ang pagiging alipin ng mga monthly contracts ay isang modernong anyo ng pangungutang na dapat nating iwasan kung gusto nating magkaroon ng tunay na control sa ating pera. Ang isa pang invisible lifestyle cost na dapat nating bantayan ay ang mga membership fees at automatic subscriptions sa mga apps o clubs na hindi naman natin nagagamit ng madalas. Maraming ka-daily ang may gym membership na binabayaran buwan-buwan, pero isang beses lang sa isang taon kung pumunta, o kaya ay mga streaming services na naka-auto-debit sa credit card kahit wala namang oras manood. Ang bawat 300 pesos or 500 pesos na ito ay invisible debt dahil binabawasan nito ang iyong disposable income o yung perang dapat ay pambayad mo sa iyong mga totoong utang. Ang subscription creep ay nangyayari kapag hindi mo na namomonitor ang dami ng mga serbisyong binabayaran mo hanggang sa maging libo-libo na ang kabuuan nito bawat buwan. Ang paglilinis sa iyong mga monthly recurring costs ay parang pag-aalis ng kalawang sa iyong financial machine para mas bumilis ang iyong pagtakbo patungo sa pagiging debt-free. Sa huling bahagi ng aral na ito, kailangang maging matapang tayo na i-evaluate ang ating lifestyle at aminin kung ang mga bagay na pag-aari natin ay tunay bang asset o pabigat na invisible debt lang. Hindi masamang magkaroon ng magandang bahay o sasakyan, pero dapat ay nasa tamang panahon at nasa tamang budget ito para hindi ka sakalin ng mga bayarin. Bilang mga ka-daily, ang layunin natin ay hindi lang ang magmukhang mayaman kundi ang maging tunay na mayaman na may sapat na liquidity o cash on hand. Simulan nating putulin ang mga hindi importanteng monthly subscriptions at mag-focus sa pagbabayad ng mga principal debt natin para lumuwag ang ating daloy ng pera. Kapag naging malinaw na sa iyo ang kaibahan ng kailangan sa gusto, mas madali mong makikita ang mga butas sa iyong bulsa at mas mabilis mong mapupunan ang mga ito para sa iyong kinabukasan. Aral number 9. Lack of side hustle, scalability, ang single income trap. Mga ka-daily, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit parang hindi tayo umaasenso kahit may trabaho ay dahil nakadepende lang tayo sa iisang source of income o yung tinatawag nating single income trap. Sa panahon ngayon na napakabilis tumaas ng presyo ng bilihin o inflation, ang sahod mula sa 8 to 5 na trabaho ay madalas sapat lang para sa mga basic na pangangailangan at pambayad ng utang. Kapag ang buong buhay mo ay nakasandal lang sa isang kumpanya, para kang nakatayo sa isang binti. Sa sandaling matumba ang kumpanyang iyon,
o kaya ay mabawasan ng iyong hours, automatic na mangungutang ka para lang mabuhay. Ang kawalan ng backup plan or side hustle ay isang malaking risk na hindi natin pinapansin hanggang sa dumating ang krisis na wala tayong mahugot na extra. Maraming Pinoy ang natatakot magsimula ng maliit na negosyo o rumaket dahil sa pagod sa trabaho, pero ang totoo ay mas nakakapagod ang habambuhay na paghahabol sa mga bayarin dahil kulang ang pumapasok na pera. Dapat nating maintindihan mga ka-daily na ang pagtatrabaho bilang empleyado ay isang paraan ng pag-trade ng iyong oras para sa pera at ang oras mo ay may limitation dahil 24 hours lang ang meron sa isang araw. Kung ang tanging paraan mo para kumita ay ang pumasok sa opisina, hinding-hindi mo matatalo ang mabilis na paglaki ng interest ng iyong mga utang kung hindi mo dadagdagan ang iyong stream of income. Ang side hustle scalability ay ang kakayahan mong gumawa ng paraan para kumita nang hindi mo kailangang dagdagan ang iyong pagod ng husto tulad ng pagtitinda online, pag-freelance, or pag-aaral ng mga digital skills. Maraming kababayan natin ang may mga hidden talents sa pagluluto, pag-aayos ng gamit, o pagtuturo pero hindi nila ito ginagamit para pagkakitaan dahil sa takot na mabigo o dahil sa hiya sa sasabihin ng iba. Ang pagiging kontento sa isang sahod ay isang comfort zone na madalas ay nagiging kulungan natin sa kahirapan at sa paulit-ulit na cycle ng pangungutang. Isa pang anyo ng single income trap ay ang skills stagnation, kung saan hindi na tayo nag-i-invest sa ating sarili para tumaas ang ating market value at lumaki ang ating sahod. Bilang mga ka-daily, kailangan nating makita ang ating sarili bilang isang negosyo na kailangang i-upgrade ang product o ang ating kakayahan para mas bayaran tayo ng mahal ng ating mga kliyente o employers. Kapag nanatili ka sa parehong skillset sa loob ng 10 years, asahan mong ang sahod mo ay hindi rin masyadong gagalaw habang ang mga utang mo ay lumalaki dahil sa lifestyle changes. Ang pag-aaral ng mga bagong teknolohiya o pagkuha ng mga certifications ay isang paraan ng pagbuo ng human capital na magbibigay sa iyo ng leverage para makakuha ng mas malaking income. Ang perang inilalaan mo para sa iyong self-improvement ay hindi gastos, kundi ang pinakamagandang investment na mag-ahon sa iyo sa mga bayarin sa hinaharap. Maraming ka-daily ang natatakot sa ideya ng business dahil iniisip nilang kailangan ng milyon-milyong puhunan. Pero sa modernong mundo ay marami ng paraan para magsimula ng side hustle nang walang nilalabas na malaking cash. Ang dropshipping, content creation, o kaya naman ay pag-aalok ng mga services gaya ng virtual assistants ay mga halimbawa ng mga raket na pwedeng gawin pagkatapos ng trabaho. Ang problema ay madalas nating inuubos ang ating libreng oras sa pag-scroll sa social media o panonood ng mga videos na hindi naman nakakatulong sa ating pananalapi. Kung gagamitin natin ang 2 hanggang 3 oras, na bakanting oras natin gabi-gabi. Para sa isang side hustle, ang kikitain natin dito ay pwedeng-pwede ng ipambayad sa mga principal amount ng ating utang. Ang consistency sa paghahanap ng dagdag kita ang magpapabilis sa iyong paglalakbay patungo sa financial freedom na matagal mo ng pangarap. Sa huling bahagi ng aral na ito, kailangang magkaroon tayo ng malinaw na financial goals at hindi lang basta pagtatrabaho ng walang direksyon. Kung alam mo kung magkano ang kailangan mong kitain para mabayaran ang lahat ng iyong obligasyon sa loob ng 1 year, mas magiging motivated ka na humanap ng mga paraan para palaguin ang iyong income. Bilang mga ka-daily, huwag nating hayaang ang ating kinabukasan ay nakadepende lang sa desisyon ng ating boss o sa lagay ng ekonomiya. Tayo ang dapat na gumawa ng sarili nating safety net. Simulan nating tingnan ang ating mga hilig at kakayahan bilang mga potensyal na gold mine na maglalabas sa atin sa single income trap. Kapag meron ka ng multiple streams of income, mas magiging madali ang pag-ipon at mas magiging matatag ang iyong pundasyon laban sa anumang pagsubok na darating sa iyong buhay.
Aral number 10. The Debt Stigma and Isolation. Mga ka-daily, narito na tayo sa huli at marahil ay ang pinakamabigat na dahilan kung bakit marami sa atin ang hindi makawala sa utang. At ito ay ang matinding kahihiyan o stigma na kaakibat ng pagkakaroon ng mga bayarin. Sa kulturang Pinoy, ang utang ay madalas nating ituring na isang mantsa sa ating pagkatao o integridad. Kaya naman mas pinipili nating manahimik at magtago kaysa humingi ng tamang tulong o payo. Ang isolation o ang pag-iisa sa gitna ng financial crisis ay isang mapanganib na sitwasyon dahil dito nawawala ang ating kakayahang mag-isip ng tama at lohikal. Kapag itinatago mo ang iyong problema sa iyong asawa, pamilya, o mga malalapit na kaibigan, lalo mo lang pinalalaki ang bigat na iyong dinadala hanggang sa dumating ang punto na hindi mo na alam kung paano sisimulan ang pag-aayos nito. Ang pag-amin na ikaw ay may problema sa pera ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang unang hakbang ng katapangan para harapin ang katotohanan at simulan ang pagbabago. Isang anyo ng debt stigma, mga ka-daily, ay ang tinatawag nating secret debts, kung saan ang isang miyembro ng pamilya ay patuloy na nangungutang nang hindi alam ng kanyang partner o mga kasama sa bahay. Maraming kababayan natin ang natatakot mapagalitan o mahusgahan, kaya uutang sila sa isang source para pambayad sa kabilang utang hanggang sa maging isang malaking buhol-buhol na problema na ito. Ang ganitong lihim na obligasyon ay sumisira hindi lang sa iyong bulsa, kundi pati na rin sa tiwala at relasyon sa loob ng tahanan, na mas mahalaga pa sa anumang halaga ng pera. Kapag ang utang ay nananatiling sikreto, wala kang katuwang sa paggawa ng budget at wala ring magpapaalala sa iyo sa tuwing natutokso kang gumastos ng labis. Ang pagiging transparent sa iyong financial status sa iyong asawa o pamilya ay magbibigay sa inyo ng pagkakataong magkaisa sa pagbuo ng plano kung paano ninyo sama-samang tatapusin ang inyong mga bayarin. Dapat din nating pag-usapan ang takot na makipag-usap sa mga bangko o financial institutions para sa debt restructuring dahil sa takot na mapahiya o makulong. Maraming ka-daily ang hindi nakakaalam na ang mga bangko ay mas gustong mabayaran mo sila kahit unti-unti kaysa sa tuluyan kang mawala at hindi na makasingil, kaya may mga programang legal para rito. Ang pag-iwas sa mga tawag ng collectors at ang pagtatago ay lalo lang nagpapalala sa iyong credit history at nagpapataas sa mga penalties na kailangan mong bayaran sa huli. Ang debt stigma ay pumipigil sa atin na mag-research tungkol sa debt consolidation o yung pagsasama-sama ng lahat ng utang sa isang loan na may mas mababang interest at mas mahabang terms. Kapag hinarap natin ang ating mga pinagkakautangan ng may respeto at katapatan, madalas ay makakahanap tayo ng mga solusyon na hindi natin aakalain na posible pala sa ating kasalukuyang sitwasyon. Isa pang banta sa ating pananalapi ay ang comparison trap na dulot ng social media, kung saan pilit nating itinatago ang ating utang sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang peking buhay na puno ng luho. Maraming mga ka-daily ang nakakaramdam ng isolation kapag nakikita nila ang kanilang mga batchmates o friends na nagta-travel o bumibili ng mamahaling gamit, kaya pipilitin nilang sumabay kahit wala na silang pambayad sa kuryente. Ang stigma na mapag-iwanan ay nagtutulak sa atin na gumawa ng mas malalaking pagkakamali para lang mapanatili ang ating social standing sa mata ng ibang tao. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakikita sa screen ng cellphone, kundi sa kung gaano kalalim ang iyong tulog dahil alam mong wala kang tinataguan na sino mang tao. Ang pagbitaw sa pressure ng lipunan ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan na kailangan mo para makapag-focus sa pagbuo ng iyong sariling kayamanan sa tamang paraan. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay, ang pinakamahalagang aral na gusto kong iwan sa inyo mga ka-daily ay ang paniniwalang may pag-asa pa anuman ang laki ng inyong utang sa kasalukuyan.
Ang utang ay isang sitwasyon lamang at hindi ito ang kabuuan ng iyong pagkatao. Huwag mong hayaang ang iyong mga bayarin ang magdikta ng iyong self-worth o ng iyong kinabukasan. Ang pagbabago ng mindset mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging victors ay nagsisimula sa pagtanggap ng responsibilidad at sa pagpiling maging tapat sa sarili at sa kapwa. Simulan nating basagin ang stigma sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa pera nang may direksyon at pag-aaral ng tamang sistema ng pananalapi para hindi na tayo muling bumalik sa dilim. Kapag nagkaroon ka na ng sapat na kaalaman at disiplina, magugulat ka na lang na ang mga problemang tila bundok noon ay unti-unti nang nagiging patag dahil sa iyong determinasyon na magkaroon ng isang buhay na tunay, na malaya at mapayapa. Mga ka-daily, sa pagtatapos ng ating talakayan, tandaan ninyo na ang utang ay hindi isang sumpa na habang buhay ninyong dadalhin. Ang tunay na susi sa inyong kalayaan ay hindi lang ang pagkakaroon ng mas malaking sahod, kundi ang pagkakaroon ng tamang sistema at matinding disiplina sa bawat sentimong dumadaan sa inyong mga kamay. Nakita natin na ang mga hidden traps tulad ng social approval, micro-leaking, at ang single income trap ang tunay na dahilan kung bakit tayo nananatiling bilanggo ng ating mga bayarin. Huwag ninyong hayaang ang inyong pagkatao ay mabura ng stigma o kahihiyan. Sa halip, gamitin ninyo ang mga aral na ito para bumuo ng bagong pundasyon na may sapat na emergency fund at tamang financial literacy. Ang pag-asenso ay nagsisimula sa desisyon ninyo ngayong araw na itigil na ang pagbili ng mga bagay na hindi nyo afford para lang i-please ang ibang tao. Kayang-kaya ninyong magkaroon ng payapang buhay, mga ka-daily, basta't unahin ang pag-i-invest sa sarili at ang pagpili sa pangmatagalang seguridad kaysa sa panandaliang luho. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat!